Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Ayan, so papasalamat po ako sa Panginoon sa umagang ito na makapag-share ng maiksing devotion po sa bawat isa. Naway ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan. So bago po tayo magsimula ng ating morning devotion, ay tayo po muna ay manalangin. Let us all pray. Mahal naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Lord, na makapag-share, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto, Lord, sa mga nais mong iparating sa amin sa umagang ito, Panginoon. Naway, mas sa pamamagitan ng mga salita, Lord, ay kami ay patuloy na lalalim sa iyo, Ama. At patuloy nga, Panginoon, na pagpalain niyo po bawat isa sa mga oras na ito, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, muli ay isang mapagpalang umaga po. So ngayon ay buwan ng February. So ang topic natin is about love. So ngayon po, gusto kong simulan ang devotion na ito sa isang tanong na, what is love? Yung ito pong tanong na ito na what is love ay kadalasang tanong na madalas at halos lagi na nating naririnig. So, kadalasang itong tanong po na ito ay mababanggit sa araw ng mga puso, sa mahal na araw, at sa Kapaskuhan. So, kaya naman, mapapansin natin na maraming tao na ang nakapagbibigay ng kahulugan nito. And also, for some people, love can be used to describe almost anything. Sasabihin nila, wow, I love this coffee. I love this shirt. I love this place. I love this group. At marami pa. No? So, tayo ay maaaring makagawa ng mga listahan ng mga tao at mga bagay na mahal natin because love is a word people use frequently. But, how often do we mean it when we say it? At may mga ilang tao din na nagbigay ng kanilang pakahulugan sa kung ano ang pag-ibig. Sabi ni Ashdi, love is security. For me, sabi niya, love is the most secure feeling. Love is having companion, best friend, lover, partner. At sabi naman ni Dylan P, love is about give and take. Completely opening up and sharing your feelings and life with them daily. Sabi naman ni Kurt S, love is indescribable. So love is a sentiment not able to be characterized by words. So ito pong mga ito ay nagpapakita na lahat ay may kanya-kanyang opinyon patungkol sa pag-ibig at kung ano ang kahulugan nito. Sa atin naman pong mga kababaihan na kumikilala sa Diyos, ano ang pag-ibig? Ano ang ginagawa nito? At bakit ito mahalaga? Sabi po sa unang Juan, chapter 4, verse 8, or 1 John, chapter 4, verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. So what is love? God is love. So, hindi lang ipinakita ng Diyos ang pag-ibig, kundi siya mismo ay pag-ibig. Kung wala ang Diyos, wala ding pag-ibig. Ayan, at alam ko naman po na sa bawat isa sa atin ngayon, ay may Kristo na sa ating mga puso. Kaya meron lang pong nais iparating sa atin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Sa atin pong mga kababaihan na may pag-ibig na kay Kristo. So, ito daw po ay dapat God's love in us changes us. Ulitin ko po, God's love in us changes us. So, binabago po ba tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay? Ano po? Katulad na lang ng kapag po ang isang babae, kapag siya po ay naging ina na or naging nanay na siya, ay makikita na po yung pagbabago sa kanila bilang isang ina, no? Mas lalo na po silang nagiging maalaga, mas lalo na po silang nagmamature sa mga
bagay-bagay, mas nakikita na nila yung mga bagay na dapat i-priority at hindi dapat i-priority, at mas marami na silang nagagawa bilang isang ina sa loob ng tahanan. So, ganun din bilang mga kababaihan na mananampalataya sa Diyos, God's love in us should make our actions and spiritual gifts useful. No po? No, dapat po yung pag-ibig ng Panginoon po sa atin ay binabago niya yung mga actions natin at maging yung mga spiritual gifts natin ay nagagamit. Like for example po sa ating pananampalataya, we should have a great faith. Yan, especially po in times of our circumstances. Makikita sana yung malaking pananalig natin sa Diyos na tayo po ay hindi bibitaw anuman ang kaharapin natin sa buhay. No po, lalo na kapag ikaw ay isang magulang na, marami na tayong mga circumstances na maaaring mapagdaanan kasi sa mga anak pa lang, sa asawa, sa pamilya, sa trabaho, no po. So kaya dapat kung tayo may pag-ibig na sa ating Panginoon, dapat po makikita doon yung malaking pananalig po natin sa Diyos, no? And hindi lang po 'yun. Dapat nandun din po yung act of service. Yan. Dapat bilang nagmamahal sa Diyos, lagi tayong on the go sa gawain para sa Diyos. Kaya pag tayo po ay tinatouch ng ating mga leaders or maging ng ating mga pastor, so wag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Kung tayo po ay available naman, go lang ng go para sa gawain ni Lord. Ayan, at sana po amen po tayo lahat doon. And also, love also involves unselfish service to others. Yun po, no? And sabi naman din sa Mark chapter 12, 30-31, sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength, and love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Ayan. So sa ating pong mga kababaihan as Christians, our love for others is a reflection of who God is sa ating buhay. So tinawag tayo ng Diyos to love God and love others. And syempre, po kapag ginagawa po natin ito, dapat our loving behaviors and attitudes point back to God and who He is. Ayan. So kapag tayo po ay nagsiserve sa ating family, sa friends natin, or even sa ating mga katrabaho or sa ka-churchmate po natin, dapat po yung mga bawat actions po natin at saka yung behavior po natin ay laging magpo-point sa Panginoon, na makikita po yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ayan. Ito po ay pagpapakita na tayo'y binabago at binago ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So, amen po ba? Ayan, amen. So, yun lang po ang nais ko na iparating po sa atin sa mga oras na to. Bilang pagtatapos po sa umagang ito, gusto ko lang po na mag-reflect tayo sa ating buhay sa oras na ito. Sa mga tanong po na ito, na pag-isip-isipan po natin sa araw-araw ng buhay na ginagawa po natin. Yung una po is, what is one way God's love has changed you? Okay? And pangalawa, how is God's love moving you to show love to others? And panghuli po, what is one way your love for others can point them back to Jesus? Ayan, naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito at God bless po sa atin.